Ibinigay na ng Judicial and Bar Council sa Malacanang ang listahan ng mga pwedeng pagpilian ni Pangulong Bongbong Marcos para italaga bilang susunod na ombudsman. Kabilang sa 7 inirekomenda si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Nakatutok si Joseph Morong. 7 sa 17 in-interview ng Judicial and Bar Council o JBC ang napabilang sa shortlist para sa mga inirekomendang pumalit kay nagretirong Ombudsman Samuel Martires. Yan ay sina Philippine Competition Commission Chairperson Michael Aguinaldo, Philippine Postal Corporation Chairman of the Board of Directors Stephen Cruz, Supreme Court Associate Justice Samuel Garlan, Deputy Executive Secretary Annalisa Logan, dating Supreme Court Associate Justice Mario Lopez, Sandigan Bayan Associate Justice Michael Musni at si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Sa impormasyong nakuha ng GMA Integrated News, 6 ang botong nakuha ni Aguinaldo habang tig-5 ang nakuha ni Remulla, Logan at Garlan. 4 naman na boto ang natanggap ni Cruz, Lopez at Musni. Ibinigay na sa Malacanang ang listahan para pagpilian ni Pangulong Bongbong Marcos ng itatalagang bagong ombudsman. May hanggang October 25 ang Pangulo para pumili. Under the Constitution, si Presidente meron po siyang deadline of 3 months to appoint the next ombudsman from the date of vacancy. So na-vacate po yung ombudsman position last July 27. So si Presidente kailangan po siya mag-appoint by October 25. Well, I'll still be reporting for work here for sure. Tomorrow. Kasi marami pa kaming tinatapos. Kaya tingnan natin how it goes. Mahalaga ang posisyon ng ombudsman dahil sa kanya isinusumite ang mga ebidensyang nakakalap ng Independent Commission for Infrastructure o ICI tungkol sa mga maanumalyang flood control projects. Ang ombudsman din ang naghahain ng kaso sa Sandigan Bayan. Kaya panawagan ng Transparency Group na Right to Know Right Now Coalition dapat ay independent at may sariling kusa ang magiging bagong ombudsman. Isa marahil sa pinakamahalagang magiging desisyon ng Pangulo ng ating bansa ngayon ay kung sino ang hihirangin niya na ombudsman. Ang aming posisyon ay kailangan ay ang susunod na ombudsman is fiercely independent, thorough, proactive, hindi pwede ang tamad na ombudsman sa susunod. Aside from siya magpa-file ng cases, pag may mga kasong ganito, hindi kailangang maghintay ng formal na complaint. Hindi niya kailangang maghintay na may complaint even. Hawak din ng ombudsman ang mga Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ng pinakamatataas na opisyal ng gobyerno tulad ng Pangulo at Vice-Presidente. Bagay na dapat daw isa publiko kahit hindi na kailangang i-request ito ayon sa grupo. Sinabi doon ng framers of the Constitution na itong SALNs is not meant to be kept in archives. It must be disclosed to the public. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, Nakatutok 24 Oras.